linisin mo po ang bawat isa sa amin. Sana makaagal ito, Lord, nakaka-bless po sa amin, O God. Lord, nandito kami upang ulit mo sa masay, Panginoon, at tutuloy ko yung banal na salita, O God. Ikaw po, muna, Panginoon, hanggang sa matapos, O God, ng Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Isa na po tayo, try po ay Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yung umawit muna po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Sama-sama po tayo mag-alay at magpuri, magbigay tayo ng awitin para sa ating Panginoon. Awitin po natin ang isa. See the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. He sees the waves. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, people sing. Rising up to take their place, selfless faith, selfless faith. I see a living Bible, sing as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees.
Praise God, hallelujah. Father God in heaven. Kami po yung nagpupulit nagpapasalamat, Panginoon, sa isang napaka-blessed na umaga na ito, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon ng ganitong oras, Panginoon, upang sa pagunitan ng pasalubong sa muli ninyong pagkabuhay. Father God, nawa po na ang araw na ito ay maging isang bagong simula, Panginoon, ng lalo naming pagkakabuklod-buklod sa inyong pangalan, Father God. Nawa po na simula pa rin ng gawain hanggang sa matapos ay nariyan ang inyong presensya at maramdaman ng buong puso namin, Father God. Salamat po sa mga taong narito, Panginoon, sa lahat ng gagamitin, Panginoon, gabayan niyo po sila at itago sa inyong likuran, Father God. Kayo po ang papupurihan at pasasalamat sa bawat araw ng aming buhay, Father God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanin kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at ang mga awit ng espiritual na may pasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, magiging salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at ang sa mga pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Orin siya. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Ngayong araw po ay ating pinagdiriwang ang muling pagkabuhay po natin, Panginoong Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Ito po ay simbolo ng bagong pag-asa para sa bawat isa, mga kapatid. Kaya patuloy po natin awitan si Lord. Celebrate Jesus.
We wait for you. So we wait for you. We wait for you, Lord Jesus. We wait for you. To walk in the room. We wait for you. 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 To walk in the room. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shine on me, God. Shine on me, God. Release the fullness of your Hallelujah. Yes, Lord. Thousand generations born down in worship, sing the song of praises to the Lamb. Oh God, and all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of praises to the Lamb. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry.
salamat po na hindi niyo po hinayaan, Lord, na hindi magtagumpay, Panginoon, sa buhay namin sa oras na ito, Lord, ng gawain, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa privilege, Panginoon, naawitan at purihan ka, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lamang na tataas ko ang lahat ng pabulit po sa salamat po. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Amen po. Praise God! Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa Thanksgiving o pasasalamat. Kung sino po yung gusto mo pasalamat, magpuhay ang buhota sa harapan. Ako po nagpuri at nagpapasalamat kay Lord sa magandang umaga na ito na nandito tayo at nagkakatipon-tipon tayo. Magpasalamat po kay Lord dahil nandito po si Papa sa church. Amen. Ngayon lang po siya makakapunta sa Jesus. Hindi na po siya nakakapunta sa Jesus sa araw. Thank you po talaga kay Lord sa kalakasan at sa pangatawan na binibigay sa atin sa Panginoon din po. Amen po. Isang magandang umaga sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil po kakaibang pakiramdam pag ikaw po ay madaling araw pa lang gigising ka na para kay Lord. Once a year lang naman po ito, no? So, iba talaga ang pakiramdam na kapag ganitong panahon, alam mo na ito yung panahon na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. So, sumabay tayo doon sa panahon na yun ng madaling araw pa lang bumangon na yung mga alagad niya. So, nakakadama po ako ng kakaibang presensya. At nagpapasalamat ko kay Lord dahil nakita ko po yung inyong mga effort din. Kumusta yung pakiramdam ninyo na maaga ka pala para kay Lord, gigising ka na, di ba? Makahulugan, makabuluhan na bagay na ginawa mo. Iba yung iyong pakiramdam para kay Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ika-6 na taon na na-maintain natin yung ating panambahan ay ganitong oras. Bagamat maaaring makaabala tayo sa iba, pero hindi naman masyadong malakas yung ating kaso parang may pumipitik sa bubong kanina. Pinagpipray ko na ang Diyos ang mangusap sa mga tao. Salamat sa Diyos dahil patuloy po nating naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na talagang nag-effort. Pati yung mga kabataan ito, kita niyo po yung mga kabataan. Nakaka-bless. Ang litin itong isa o yung naka-red. Nauna pa yan. Pagdating namin, may nandyan na sila. Nakaka-bless. Diba? Bihira po itong magawa natin sa loob ng isang taon. So, diba yung iba nga diba, 15 days, pag simbang gabi sila, diba, ang Katolik, simbang gabi, madaling araw, ginagawa nila yung may salubong din sila, madaling araw din. So, nakita natin yung sa kanila nga 15 days, sa atin isang basis lang. So, ang mahalaga naman sa atin ay talagang tunay na Diyos ang ating sinasamba. Yun ang kalamangan natin. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na patuloy po naranasan natin lahat at naranasan ng aming pamilya. Talagang hindi ko po talaga lubos na nagpagpasalamat lahat ng biyaya ng Diyos sa aking pamilya. Hindi kami pinagkukulang sa anumang bagay, bagamat kami yung maraming pagkukulang kay Lord, aking pamilya. Nagpapasalamat ako palagi dahil palaging naroon ang kanyang biyaya buhat sa aming kalakasan, proteksyon, sa mga financial blessing, spiritual blessing. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinasalamatan ko ang Panginoon na patuloy na kumikilos sa buhay nating lahat. Patuloy niya tayong pinagpapala, patuloy niya tayong sinasamahan sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa ating Panginoon.
Magandang umaga sa ating lahat. Ako rin nagpupuri at nagpapasalamat sa ating buhay ng Panginoon. Dahil ngayon ay ginugunita natin ang araw ng pagkabuhay niya. At ang pinaka-papasalamat ko sa Panginoon, lalo na sa Diyos Amang, na kung hindi sa tindi ng pag-ibig niya sa sanlibutan, pinagkaloob niya yung kaisa-isa niyang anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Yun talaga ang pinasalamat sa Panginoon. At sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa amin kahit kami matanda na aktibo pa rin kami sa pagkaroon sa gawain. Dahil yan sa kabutihan ni Lord, sa pagpapala niya sa kalakasan ng pangatawan namin. At sa atin lahat, hindi niya tayo pinapabayaan dahil sa crisis ngayon ng ating nararamdaman. Ngunit si Lord nandyan, hindi nagkukulang sa atin. Kaya yun ang pinaka-the best. Kaya huwag nating kaligtaan talaga na purihin siya. Dahil ito ngayon ang araw talaga na pinagkaloob natin para sa Panginoon. Dahil ang ano na araw, atin yun eh. Oras lang nga ang tinalaga natin sa Panginoon. Kaya dapat talaga ginagampanan natin ang tungkulin natin para sa Kanya. Kaya to God be the glory sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Meron pa? May hahabol? The Lord. Amen po. Good morning po sa lahat. Ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, lalo po sa araw na ito na napayagan po ako sa trabaho na mag-day off. Kasi last month po talaga, nagkakaubusan po kami. So, ang nangyari po, kasi parang yung trabaho ko po, parang GPO po siya. So, ang nangyari sa isang tao, ilang accounts po yung hawak. So, ang nangyari po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi gawa last month, iba po kasi talaga yung buhay natin kapag nalalayo tayo sa Panginoon. Iba po yung pakiramdam na ang dami po talaga mga silent battles na lalabanan kapag yung buhay mo talaga nalalayo sa Panginoon. Hindi mo po talaga makikita yung sarili mo na parang satisfied ka. Hindi po talaga, hahanapin mo po talaga yung presensya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako na sa kabila po ng nangyayari ngayon sa crisis, talagang magpapasalamat po ako sa Panginoon na nagagampanan ko po yung bilang magulang sa 3 ko pong anak na nasusustain ko po yung mga pangangailangan nila. Yun po, gawa ng yung partner ko po kasi last month, umalis po. Kaya ang tindi po nung pinaglalabanan ko last month, yung mga problema pinagdadaanan ko, talagang tinataas ko lang po kay Lord. Sabi ko, ngayon pa po nangyayari, sunod-sunod po yung problema. Pero kumakapit lang po ako kay Lord kasi talaga iniisip ko na hindi naman nagbibigay ni Lord kung hindi ko kaya. Kaya sinasabi ko po talaga, salamat Panginoon sa wisdom, sa kalakasan na makapagpatuloy po ako na sa lahat ng problema, sa trabaho, apakahirap po, nakaka-drain na araw-araw hinaharap mo yung mga customers, lalo pag galit sila, minsan na-absorb mo yung galit nila. Minsan kasi, talagang hindi nila nakukuha yung mga solusyon sa problema nila. Yung mga init ng ulo nila, minsan talaga ma-absorb mo eh. Kaya parang, sabi ko, thanks God talaga. Nung start na parang, sabi ko, feeling ko nadidrain na ako, miski sa trabaho, kasi parang, absorb ko yung minsan yung mga galit ng mga kliyente. Kaya, nung naisip ko, bakit hindi ko i-review? Hado may matatanggap akong parang hindi magandang salita, nire-review ko. Yung tumagal, parang sabi ko, salamat Lord, kasi tuwing nakakatanggap ulit ako ng mga irate lives, mga ganyan. Nire-review ko agad, kaya sabi ko, iba talaga yung salita ng Panginoon, iba yung gawa ng Panginoon. Pag talagang si Lord yung inuuna mo sa mga ginagawa mo, talagang tumatawag ka sa Kanya, alam ng Panginoon na kailangan mo siya. Kaya gumagawa talaga ng paraan yung Panginoon na bigyan ka ng kalakasan, hindi ka susuko sa buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya gusto ko lang din po pasalamatan na hindi po talaga kailangan maghanap tayo ng validation dito kung si Lord nga, kung si Jesus Christ nga
yung mga tao pa mismo yung gumawa ng ikakatapos po ng buhay niya dito na nabubuhay pa siya. Kaya sino ba naman tayo mga tao na hindi po tayo makakaranas ng mga paghihirap, mga problema. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon na yung mga problema po yung dumadapo sa buhay ko, yung hindi naman po talaga sobrang lala, kagaya po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya talaga sabi ko, Lord, sana papayagan ako mag-day off kasi gusto ko po talaga magpasalamat sa buhay po na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa pag-asa po, nagpapasalamat ako. Kaya yun po, talagang sobrang blessed po ako sa kabila po ng nangyayari sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na talagang hindi niya po ako pinabayaan. Kaya lahat po ng pagpupuri po papasalamat ay binabalik ko po sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Meron po. Meron pa? Meron din pong special number. Kung wala na po, dala po tayo sa ating mensahe. Tatawagin ko po si Pastor Jerry. Tayo po ay tumayo. Muli natin ahiyahan ang Banal na Espiritu na siyang kumilos sa ating kaligitnaan. Siya po ay magbuhos ng kanyang presensya sa ating mga puso ngayon. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Come in thy own gentle way. Kaya tawagan natin si Iman. Ang basa ng gospel. Pakinggan po natin mabuti. Makaraan ng araw na ang pamahinga. Pag-ubog liway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakakilaw na parang kidlat at kasiputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nagbalagtang ang animoy patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayo matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muli na buhay. Tulad ng kanyang sinabi, halik kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muli na buhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dahil silang umalis ng libingan, pinagkarian sila ng
pagkahalong papak at galak, at tatakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang mga nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Pumayong kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Let us pray. Aming Ama, salamat po marami, Father God in heaven. Salamat po kami, Lord, na walang humpay sa iyo, Panginoon. Ang aming pong dalangin, Lord, ngayong umaga, O Diyos, inyong pagpalain, Panginoon, ang aming pagbulay-bulayan, Panginoon. Ang kapangyarihan, Panginoon, ninyo, Lord, na patuloy po namin natunghayan, Panginoon, ang pagkabuhay magmuli na yung buktong anak, Lord, na kabuuhan, Panginoong Diyos, ng pagtubos ninyo sa amin, Lord, napakabuti mo sa amin. Kaya ngayon umaga, Lord, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito na maparangalan ka, Panginoon, maitaas ka higit sa lahat. At patuloy po ninyo kaming buksan ang puso at isip ng bawat isa sa amin, Lord. Maging iyo abang lingkod, Lord. Na patuloy po namin maliwanagan, Panginoon, sa kabutihang loob mo, Panginoon, sa muling pagkabuhay ng buktong anak, Lord. Salamat, Father God, na patuloy po kayong magpala ngayon sa iyong mga anak sa lugar na ito. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon, na siya pong aming comforter, Panginoon, ngayong umagang ito, at siya po ang great teacher namin, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong anghel na siyang nagbabantay sa amin. Salamat pong marami, Father God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and makakaupo na po sa lahat. Isang Happy Easter Sunday. Okay. Malagayang paggunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Okay, so si Jesus, remind natin, hindi ko katulad ng ating mga ninuno na ang iminulat sa atin every mahal na araw na mamatay ang ating Diyos. Nakakala naman natin every Holy Week ay namamatay talaga si Jesus. So marami pong mga bawal-bawal gawin dahil patay daw ang Diyos. Bawal masugatan, bawal maligo, bawal. Taning bawal, di ba? Amen. Nung tinuro sa atin ng ating mga magulang na wala pang sapat na pagkaunawa. Talaga namang, tayo din naman ay talagang sunod-sunod. Maraming salamat sa Diyos dahil hindi pala naman ganun. So, isang beses lang pala namatay ang Panginoon. Then, 3 days, after 3 days, nabuhay siyang mula. And then, alam niyo po ba ang simbolo ng cross na may nakabiting Jesus? Kapag may cross na nakabiting Jesus, hindi ho siya magandang simbolo. Kaya po itong ating cross, walang nakabiting Jesus. Dahil ibig sabihin, kapag nandyan pa siya, nakabitin pa siya, hanggang ngayon, simbolo po yan na si Jesus hindi muling nabuhay. Simbolo po yun. Kaya hindi tayo nag-aano ng cross na may nakadipang Jesus. Kasi nga, hindi siya tamang simbolo. 3 araw lang siyang namatay, ang kanyang physical. Then nabuhay siyang muli. So wala na dapat siya sa cross. Amen. Simbolo po yun na si Jesus hindi nabuhay hanggang ngayon siya ay patay. Talunan. Siya ay talunan. So simbolo ng pagiging talunan yun. Siya ay nanatiling patay. Kaya tayo mga tunay na Kristiyano, alam natin yung mga ginagamit nating mga bagay-bagay na dapat naging biblical. Kaya may cross man tayo, wala si Christ dahil siya po'y nagtagumpay na buhat sa kamatayan. Okay, so dadako tayo doon sa gospel na ating binasa tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. So ito po yung senaryo na binasa ng ating kapatid si Iman, no? Itong senaryo ng panahon na yun ay mapapansin niyo po, mga babae yung unang bumangon. Si parehong Maria Magdalena at yung isang Maria, marahil hindi naman nilagay dyan yung
kung sino talaga. Pero Maria din yung pangalan. So, maaga silang bumangon para tingnan ang libingan ni Jesus. No? So, isang reflection ito ngayon na ang mga kababaihan talagang maraming babae talagang ang puso ng kababaihan kadalasan ay talagang seryoso sa Panginoon. Tingnan mo yung mga church ngayon, karamihan babae talaga. Kakunti ng lalaki. Bakit kaya? No, kasi noon pa man ang mga babae talagang masikap maglingkod sa Panginoon. Kung ikumpara mo sa mga kalalakihan, mabibilang man talaga mga kalalakihan. So, bandang huli, sumunod na yung mga alagad. So, nauna pa yung mga babae para alamin. No? Excited silang makita muli ang katotohanan na sinabi ng Panginoon. Talagang gulat na gulat sila sa kanilang nakita na ang libingan na nakasarado ng malaking bato ay hindi kaya itong alisin ng ilang katao. Yun po ay inalis ng anghel. Hindi talaga mawala sa Bible yung anghel. Palaging naroon yung anghel. Kasi ang anghel yan po yung utusan ng Diyos para gawin ang kalooban ng Ama. So, nandun yung anghel, inalis yung bato. So, pagtingin nila doon sa higaan ng Panginoon, dahil doon siya nilibig, wala na siya doon. So, ilang patunay po yun. Meron pong 5 katao ang nagsulat bilang patunay ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. 5 katao. Sino po ito? Si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Pablo. Pero si Pablo po, hindi po siya kabilang sa apostol na 12. Naging apostol si Pablo, huli na. Pero nakapagsulat pa rin siya tungkol sa pagkabuhay ng magmuli. So, ang mga taong ito ang nagpapatunay na ang ating Panginoon ay hindi po siya natural na katulad ng natin. Isang patunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Amen? At alam niyo po ba na napakaraming tao ang nakapagpatunay na si Jesus ay muling nabuhay sa panahon nila. At kapag tinuloy niyo po yung binabasa ng itong chapter 28, pag itinuloy niyo po yan, meron pong kwento ho dyan na binuo ng mga nagpapatay sa kanya. Ang kwento, yung mga kawal na nagbabantay doon sa libingan ni Jesus, ay pinakwento ng mga saserdoteng nagpapatay kay Jesus. Alam niyo po yung saserdote? Mga pari po yan ng mga Hudyo. Mga pari ng mga Hudyo ang isa sa nagpapatay kay Jesus. Ngayon, nabalitaan nila na si Jesus ay wala na sa libingan. Ngayon, sabi ng mga paring Hudyo, na palabasin ninyo na ninakaw ang bangkay ni Jesus ng mga alagad. Sabihin nyo ninakaw, huwag yung anuhin na sila buhay na magmuli. Dahil pag ito ay mangyari, lalaganap nga ang katotohanan. So, yun nga ang ibinalita. Ang sabi nga doon sa panahuli, hanggang ngayon po, yun po ang daladala ng kaisipan ng mga tao ng Israel na si Jesus ay hindi muling nabuhay, kundi ninakaw yung kanyang bangkay. Kaya, lumabas, marami rin silang napapaniwala na si Jesus ay isang sinungaling. Si Jesus hindi talaga totoong Diyos na katawag tao dahil hindi naman talaga siya nabuhay. Kaya hanggang ngayon, yung bansang Israel, marami pong hindi naniwala kay Jesus. Dahil, dahil sa ikinalat nung saserdote ng mga saserdote at ng mga kawal, ikinalat nila na hindi naman nabuhay kundi ninakaw ng mga alagad. So hanggang ngayon. Kaya ang bansang Israel ay hanggang ngayon ay nasa puot ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Kaya minsan pinagpipray natin ang bansang Israel dahil itong bansang Israel ay itong bansa ng ating Panginoong Hesus. Subalit, itinakwil siya ng kanyang kababayan. Itinakwil siya. Kaya naman, may hula na ang itong bansang Israel ay talagang parorosahan ito ng Diyos. Talagang mawawasak ito.
matindi po ang mangyayari sa bansang Israel. Kaya nga tingnan nyo ginigira ng ginigira yan. Kasi nga, itinakwil nila yung kanilang Panginoon na siyang magliligtas, na siyang magproteksyon dapat sa kanila. Although, ang Panginoon, ang pinili niya ay bansang Israel, sa bandang huli din naman, hindi rin matiis ng Diyos ang bansang Israel. Talagang tutulungan pa rin ng Panginoon. Makita pala yung habagan ng Diyos sa bansang Israel. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon? So, kaya po ang Bible o ang Gospel po ay tinawag siyang mabuting magandang balita dahil ang balita nito ho ay napakahalaga sa ating mga mananampalataya. At hindi ho biro ang mga benepisyo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus na siyang ating tinatamasa sa atin ngayon. Bukod doon ho muna sa 5 na nagsulat na nagpatunay na napakitaan ng Panginoong Hesus bilang siya ay muling nabuhay, meron pa pong nakita sa kanya na mahigit 500 katao na mananampalataya na nagpakita kay Hesus na muli siyang nabuhay. Nasa 15 po yan, 17 ng Korinto. Pakinggan niyo kung mabuti niyo kung patunay ng 500 mahigit ang nakita na si Jesus ay muli nabuhay, nagpakita sa kanyang muli pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Pakinggan niyo po ang 1 Corinthians 15:4-8 pala. 15:4 hanggang 8. Pakinggan niyo po. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasalabing 2. Pagkatapos napakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa kasama apostol na sama-sama noon. Sa kaluy-kaluy napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Si Paul po ang sumulat ng Book of Corinthians. Siya po, ang sabi niya, meron daw pong mahigit 500 na mga mananampalataya na nakasaksi na si Jesus ay muling nabuhay. At hindi lang yung 12 ang nakakaalam, kundi mahigit nga sa 500 ang nakaalam. At nagpapatunay, naging saksi na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga po, ngayon, hanggang ngayon, ating dala-dala po yan. At ating pinaniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. Ito po ay tanda ng kanyang pagiging Diyos. Hindi po siya nanatiling patay. Ano nga ba itong magiging benepisyo ng ating katubusan, ng ating pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon? Number 1, ito ang kabuuhan ng ating katubusan. Sabi ng 1 Corinthians 15:17 and 18. Pakinggan niyo pong mabuti kung ano ang ibinubungan nito sa atin. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Ganun po. Ang kabuuhan pala po ng katubusan ng ating mga kasalanan ay ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Kung hindi raw nabuhay si Jesus muli, hindi pa raw nahango sa kasalanan ng ating pagkatao. Hindi pa raw tayo natubos completely. Ganun pala yun. So kaya pala, yung ating isa sa pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang kanyang kamatayan at ang muli niyang pagkabuhay ay isang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi pwede pala na ang ating paniniwala sa Panginoon ay namatay lang siya para sa tayo matubos. Ngunit, dapat pala kumplito yan sa ating pong pundasyon ng ating paniniwala sa Panginoon. Siya ay namatay, sa 3 araw ay nabuhay na magmuli.
Dahil bilang katubusan po, bilang kabuuhan ng katubusan sa akin. Kaya po, wala na pong pag-alinlangan ang mga Kristiyano. Tayo po ay mayroon na po tayong katiyakan na tayo po ay hindi na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yun po yung good news. Yun po ang bunga ng kanya pong pagsakripisyo para sa atin. Meron na po tayong kabuuhan ng katubusan ng ating pagkaligtas. Kaya naman, hindi po natin ito may pagpalit sa anumang mga bagay dito sa mundo. Yung pong katiyakan ng ating kaligtasan. Dahil po, hindi po lingid sa atin na ang ating buhay, hindi po natin alam kung kailan ito babawiin ng Panginoon. Ang mahalaga dito, meron ka na pong tiyak na kaligtasan, meron ka na pong 100% na kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoon. Siya namatay at muling nabuhay. Yun po ang 100% na katubusan ng Panginoon. So marami pong mga Kristiyano ngayon na kapag tinanong mo silang ligtas ka na ba? Tiyak ka ba? Kung ikaw ba ay mamamatay, ay tiyak ka bang pupuntang ka ng langit? Di ba nag-uusap na yung mga artista kung minsan doon sa sitcom nila? Ano ba, na-interview? May na-interview doon eh. Ikaw ba, kung ikaw ay mamamatay, ikaw ba ay nakakatiyak ng langit? So, talagang hindi sila, siguro, hindi ko alam kung humble lang sila. Di ba? Hindi ko alam. Pero mga Kristiyano na, pero alam niyo po ba, pag Kristiyano ka, dapat alam mo na ito 100% ligtas ka na. Dahil doon ang sabi ng Panginoon, hindi naman dahil sa perfect ka eh. Amen? Hindi dahil perfect ka, kaya ka papasok sa langit. Nang dahil sa sakripisyo ni Jesus sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, doon ka nagkaroon ng tiyak na kaligtasan. Yan po ay isang bagay na dapat mag-aalab sa ating puso bilang pasasalamat na hindi na po tayo para sa impyerno. Hello. Yan po yung good news sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sa muli niya, sa kanyang pagkamatay at muling nabuhay, tayo po ay tinubos completely. Number 2, ito'y bilang patunay at halimbawa na tayo'y muli ding bubuhayin kapag tayo'y namatay. Sa kanyang pagbabalik, muli tayong lalabas sa libingan at muling mabuhay. Wow! Ito po pala ay isa pong larawan o isang sumisimbolo rin ito na isang example o halimbawa na ang patay ay muli ring mabubuhay ng dahil sa kaugnayan mo kay Kristo. Ikaw man, kapag ikaw namatay, hindi mo alam kung anong araw kang mamatay. Pagbabalik ni Jesus Christ, babangon ka muli. Amen? Ibig sabihin yung ating kamatayan physically is temporary. Kaya sabi nga doon sa 1 Thessalonians, tayo daw mga namatayan, huwag daw tayong masyadong malungkot. Bakit? Yung ating mga kapatid, o ating ina, nanay, tatay, kapag namatay sila, sabi ng Bible, kapag sila mananampalataya, bubuhayin silang muli. At tayo man, ganun din. Di ba, pag may namatay tayong kamag-anak, di ba yung mga unbelievers, grabe ang lungkot. Gusto nga sumama sa libingan yung iba. Alam niya, lalo pag mag-asawa, pag namatay yung isa, dinadamdam mo isa, isang linggo lang ubuhat, susunod yung isa. Kadalasan ganun. Bakit? Sa sobrang lungkot. Bakit? Sa sobrang mong lungkot. Isamantalang yung kanyang pagkamatay, ang sabi ng Biblia, pagsamantalang yung patay siya, pero bubuhayin siya muli. Babangon siya muli. Amen? So, yung bago namang muli, sumisimbolo yun din, doon sa pagkamatay ng Panginoon, siya din po ay bumangon muli. Ipinapakita na ang Diyos po ay kayang bumuhay ng patay. Kaya nga po, ito po ang sinabi ni Apostol Juan sa 5:28 to 29. Pakinggan niyo po sabi ni Apostol Juan na isinulat niya, sabi ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagsalita dito. At ito po ay sinulat ni Apostol Juan 5:28 hanggang 5:29. Huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig
sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakaluban ng buhay ng walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Pati pala ang masasama ay mabubuhay din muli. Amen? Pagbabalik ni Jesus Christ, yun daw mga patay sa libingan babangon. Magkakaroon din ng resurrection. Kaya nga yung pong ating pamagat nito ay the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ganyan din naman, ang mga tao po sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, muli din silang mabubuhay. Yung mga patay na tao. At sabi nga doon, yung daw pong mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, yung mga gumagawa ng mabubuti, ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bad news, yun daw pong mga taong nagbabaliwala sa Panginoon. Sila po ay parurusahan. Sabi gano'n. So, ang mga tao palang masasama, hindi pala masasabi natin na goodbye, wala nang parusa, ay nakagawa sila ng kasamaan dito sa mundo, pero parang thank you lang. Kasi pag namatay sila, natakasan na nila. Hindi ho, bubuhayin din sila para parusahan. Kita niyo po? Kaya akala ng iba, ng mga tao na mga masasama at walang pakialam tungkol sa Diyos, akala nila pag sila namatay, tapos ng buhay. Matakasan na nila ang mga ginagawa nilang kasamaan. Hindi, bubuhayin din sila muli para humarap sa parusa ng Diyos. Mga taong binigyan ng mahabang pagkakataon para magbalik loob sa Diyos. Ang prayer ko nga kanina, Lord, kasi may pumipitik-pitik din sa bubong, parang may nagbabato ng maliliit na bato. 2 beses. Mukhang parang yun. Sabi ko, Lord, kayo po ang bibigay ng disiplina. Disiplinahin yung Panginoon. Huwag kayong pumayag na binabastos kayo. Na alam nila sa Panginoon ito at pinipitik ng ganyan. Yung iba raw, binabato-bato talaga kapag yung maingay. So, once a year lang tayo magtipon ng baling araw, hindi pa tayo mapagbigyan, samantalang yung kanila grabing sagabal sa kalsada pag nagprosesyon. Grabing traffic, hindi ka makalusot. Wala namang lampato sa kanila. Madaling araw yan, mag-iingay dyan, magprosesyon, ginagalang naman sila. Ang laking abala, paikutin ka kung saan. Diyan sa atin, sa P6. Naku, grabe yung magsamba sila dyan hanggang kalsada. Lampasan, di ka makakadaan, paikutin ka pa. Wala namang tambato Nirespeto naman natin. Hindi ito, minsan ka lang kunting ingay lang, gagalit na sila. Ito yung mga tao hindi talagang tunay nakakilala sa Diyos. Kaya Panginoon, sabi ko, pag kayo po ay binabastos, huwag kayong pumayag na ganito. Kayo po ang magdisiplina sa kanila. Kasi namimihasa yung mga taong ganito, walang respeto sa Panginoon. Sabi ko, huwag naman sana makita ko silang magbato, baka mawala yung pastor ko. Salamat sa Diyos, di ko alam kung anong pumipitik kanina, parang malilit na bato. Ganun, 2 beses. Lumabas nga si Baron Patrick sa si Baron Jubel, tinignan nila Sabi ko, salamat sa Diyos. Akala ko susunod, malaking bato na. Ako, baka sumabog yung ating damdamin. Kaya, yun po. Yung pong mga tao na sa ngayon, hinahamak nila ang Diyos, ang mga simbahan ng Diyos, isang araw haharap sila sa parusa ng Diyos. At hindi po tayo nagsasabi yan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya tayo namang naglilingkod sa Diyos, kahit madaling araw, gigising tayo, na ginagawa natin para sa Panginoon, bilang pagbalik tanaw natin sa kabutihan ng ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang yun, aali tayo ng buhay na walang hanggan. Matatapos ang problema natin, yung taas ng gasolina, taas ng bilihin. Naku po, kung minsan akala natin, ito na lang yung buhay natin. Hindi po. Temporary lang ito. Meron pong habang buhay tayong buhay nakahanda sa atin na kung saan naku, napakasarap na buhay, higit pa sa pensyonado. Doon sa atin, wala nang pag-iyak, wala nang pagtatrabaho, wala nang kalungkutan. Puro kasiyahan sa piling ng Diyos. Walang sakit. Lahat inihanda ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian.
Yun po yung isang mabuting balita. Bunga ng pagkamatay ng Panginoon at muling ng pagkabuhay. Yun po ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Number 3, halimbawa din ito na tayo din ay magkaroon ng heavenly body like Jesus. Nasa 1 Corinthians 15, 42 and 44. So, maraming types of preaching. Ito po ay type ito ng preaching ng pagsabihin natin itong topical sermon of preaching. Baga, talagang binabasa natin ang bawat paksa. 1 Corinthians, nasa 1 Corinthians 15:42. Sino pong gustong magbasa? 15:42 hanggang 44. Sino yung unang nakatagpo? Pakibasa nyo para hindi kayo antukin. Kaya hindi naman ang pagkabuhay na muli ng mga patay, itatalim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Amen? Ulitin ko po sa isang salin, ganyan din ang muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Tingnan yung ating katawan ngayon, pag tayo inilibing, ito daw po ay mabubulok. Pero kapag pagbabalik ni Jesus, yung resurrection ng mga patay, babangon kang muli, pero yung katawan mo, heavenly body. Hindi na siya yung nabubulok. Physical mo ngayon. At alam niyo po ang good news dito. Huwag na kayong magparituke ng mukha o hindi kayo magandang babae at lalaki. Wag na. Bakit? Sa muling pagkabuhay yung pangit daw gaganda. Ano? Ngayon mabuti Ganyan din ang muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda at malakas ng muling buhayin. Kita nyo? Nung pagkabuhay ng magmuli, pangit daw nung nilibing, sa pagbuhay niyang muli, maganda at malakas. Diba, may sakit ka, pipilay-pilay ka. Pagkabuhay magmuli, hindi ka napilay, hindi ka nabulag. Kung saan bulag ka, bingi ka, complete yung iyong katawan, then heavenly body. At yung bagong buhay na ibibigay sa ng Diyos, wala na yung kamatayan. Immortal ka na po, mga kapatid. Yan po ang bunga ng pagsakripisyo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Hindi ko po alam kung alam ng iba yan. Hello. Palakpakan naman natin si Lord sa katotohanan ito. Inilibing na katawang panlupa, muling nang mabubuhay na katawang panlangit. So, ibig sabihin, heavenly body ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung may katawang panlupa, meron ding katawang panglangit. Yun po ibig sabihin, heavenly body. Na yung katawan nating panglupa ay iiwanan mo yan maging alikabok yan. Then sa iyong pagpabuhay magmuli, wow! Dati naman di ka naman maganda, ngayon ang ganda mo na. Dati hindi ka sexy, ngayon sexy ka na. Yung po, maganda, malakas sa muling pagkabuhay. At yung ating physical ay wala ng kamatayan. Ang tawag sa immortal. Ikaw ay walang kamatayan kasama ng Diyos na walang kamatayan. At doon, sama-sama tayo, isang malaking pamilya doon sa daigdig, sa kaharian ng Diyos. Magkakilala pa ba tayo doon, Pastor Ian? Magkakilala tayo. Pero po, yung ating kaisipang panglupa, wala na. Hindi na po tayo, hindi na natin maalala pa yung mga pangmundong bagay. Dahil kung maalala mo pa, ako hindi ka rin may enjoy sa harian ng langit kung ang asawa mo na sa impyerno. Hindi makaakyat sa impyerno sa langit. Hindi ka rin may enjoy. Maawa ka sa asawa, sa mga anak mo. Amen? Kaya pagdating doon sa langit, yung isipan mo, wala na. Hindi mo na maiisip yung pamilya mo. Pero alam niyo po ba yung mga taong masasama,
sa impyerno hindi inaalis sa kanila. At kahit yung kaisipan nilang pangdaigdig, nandoon pa rin. Kaya labis ang kanilang pagdurusa. Labis ang kanilang mga panghihinayang nung sila'y nabubuhay pa. Masasabihin na sana naniwala na ako noon. Ang haba ng panahon na ako'y nabuhay sa daigdig. Iniisnap ko yung mga taong nagsisimba. Yung sabihan ko mga buang agin, yung nagdadala ng Bible. Ito ngayon yung aking dinaranas. Alam niyo po ba na maraming tao ang pinagtatawanan tayo? Mga buang agin, baka lumapas kayo sa langit. Pero tingnan mo ang buhay nila, hindi nagbabago ang lakas mangantsaw. Hindi naman sila nagbabago. Dapat sana kung sila ay nagbago, hindi. Darating ang panahon, aanihin nila yung kanila pong kalapastanganan sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil hindi tayo naging kabilang ng mga tao ito na talagang bato ang kanilang puso. Aanihin nilang yan lahat yan. At tayo naman na nagpatuloy, yung ginawa ng Panginoon ay patuloy natin itong mararanasan sa piling ng Diyos. Number 4, last na lang po. Ito'y halimbawa din na tayo'y mabuhay muli at di na mamamatay. Tayo'y muling, tayo maging immortal. 15:51 hanggang 54 ng 1 Corinthians. Pakibasa. Napakagandang katotohanan ito, ano? Na ikaw at ako ay maging immortal. Narito, sinasaysay sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat ay mga tutulog. Ngunit tayo lahat ay babaguhin. Amen. Hanggang ano po yan, pero ako na lang magtuloy. Pakinggan ninyo ito, ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa pagbabalik ito ng Panginoon, halimbawa yung tinatawag na rapture, may madadatnan siyang mga buhay. Subalit, ang mga buhay niya hindi na kailangang mamatay para dadalhin sa langit. Sa isang kisap mata, magkakaroon siya ng heavenly body. Hindi na siya kailangang ilibing pa para mapalitan yung kanyang physical body. Ito po ang sabi. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta, pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Ito na yung immortal, ano? Babaguhin tayong lahat. Sabi gano'n, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ay di na mamamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Okay. So sa isang kisap mata, parang ganon, biglang, ba yung buhay, biglang magkaroon ka ng heavenly body. Parang magic. Ganon yung. Then, iaangat ka na ng Panginoon. Yung mga katay naman, ganon din, magkaroon din po ng heavenly body. At yun po ang heavenly body na yan, yan nga po, tinatawag na immortal. Totoo po yung immortal. Wala na tayong kamatayan sa piling ng Diyos. Kaya nga po napakapalad ng mga taong nag-response sa salita ng Panginoon. At ang kawawa naman dito, hanggang ngayon, mga tao po hindi seryoso pagdating sa Diyos. Nakakalungkot. Walang seryoso. Pag nanalo silang sumamba, sasamba. Pag inaganahan lang. Minsan nasa harap na yung Diyos. Hindi makalapit. Bakit gano'n ang mga tao? Alam niyo po ba kung anong minsan ang mabigat sa aking loob bilang pastor? Ang makita na ang mga tao ay nagbabaliwala sa gawain ng Panginoon. Nalulungkot talaga ako. Lalo na pag nasa sambahayan ko. Lalo na kung may kayang dumalo at hindi dumadalo. Grabe ang lungkot ko.
Pero Panginoon, ang gawin ko sa mga tao ito. Nandito na ang church pero binabalawala ng mga tao. Ito po yung kasindak-sindak sa huling panahon. Marami manghihiyawan. Patulad ng panahon ni Noe. Noe, buksan mo yung daong, papasok kami. Sabi ni Noe, sarado na, huli na. Ganyan ho, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, maraming sisigaw. Sasama kami. Subalit hindi na. Bakit? Mahabang panahon ang binigay sa inyo. Marami nagkalat dito na simbahan, pero ilan lang yung naniniwala. Sa panahon ni Noe, ilan lang yung naniniwala. 8 lang sila eh. Sa dami ng, sabi doon sa Genesis, may konti lang tayong kwento, no? Sasali natin doon sa ating mensahe. Doon sa Genesis, biruin mo, makapal na ang tao sa daigdig. Makapal, pag sinabi, makapal marami. Pero ilan yung naligtas? 8. Isipin niyo. Sa ngayon, ilang bilyon ang tao? Baka wala pa 1 milyon o 1 milyon sa bilyon. Bilyon lang, ilang 1 milyon lang marahil papasok sa langit. Bakit? Kung sino po yung mga seryoso, sila po yung madadala sa langit. Hindi yung mga taong mga biro-biro lang nakikisama lang. Alam niyo po ba, hindi lahat ng nasa church ligtas? Naniwala kayo? Hindi lahat ng nasa church ligtas. Bakit? Meron pong iba hindi naman totoong faith. Sama-sama lang, pinilit lang, kinalagkat lang. Wala talaga totoong personal sa Diyos at pagsiseryoso. Eh, tingnan ninyo, pag meron tayong handaan, handaan puno ang church. Bakit? Ang pupuntahan kainan. Pag tapos ng handaan, wala na. Ibig sabihin, hindi talaga sila seryoso. Daming pupunta dyan, daming lalapit. Kasi may handaan. Pagdating ng wala nang handaan, wala nang anniversary o Christmas party, wala na. Ilan na lang yung seryoso. Kaya po, mabibilang mo talaga kung sino papasok sa langit. Yun lang mga seryoso sa Panginoon. Hello? Yung handang magsakripisyo. Handang talikuran ang lahat para sa Diyos. Hello? Kumusta yung faith natin? Baka mamaya yung faith natin sa pilitan na lang. Pinipilit na lang tayo ng partner natin. Pinipilit na lang tayo ng ating kapatid. Sinat-chat tayo, sige na, maawa ka naman, mag-chat ka. Mag-charge ka naman. Minsan nakikiusap na tayo, maawa ka naman, mag-charge kayo. Hindi. Ang tigas ng puso ng mga tao ngayon. Tingnan nyo, pag bumalik ang Panginoon, sisigaw sila sa lulo, subalit huli na. Kaya mga kapatid, ito po yung ating conclusion. Conclusion natin ay 1 Corinthians 15:55 hanggang 57. Pakinggan niyo pong mabuti bago po tayo magtatapos. Yung pong sinasabing resurrection ay simbolo po ito ng tagumpay ng Panginoon buhat sa kamatayan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Yan po yung good news sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya, ang isusukli natin sa ating Panginoon ay paglilingkod hanggang wakas ng ating buhay. Okay, tayo po ay tumayo at umawit tayo. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon
hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan. Dakila siya kailanman. Minsan pa, mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya walang hanggan. Dakila siya kailanman. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Ipikit natin ang ating mga mata. Makipag-usap po tayo sa Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos Ama. Magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa atin at sa muli niyang pagkabuhay. Sabihin natin sa Kanya ang lahat. Maging problema natin, sabihin natin sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Siya'y nanatiling buhay. Kasama natin siya sa araw-araw. Dakila namin Diyos, aming Ama. Labis po kami nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na walang kapantay, O Diyos. Salamat, dakilang Diyos, na iyo pong sinugo inyong bugtong na anak upang magdurusa para sa amin. Sa halip kami ang magdusa sa impyerno, siya po ang sumalo. Patuloy mo, Panginoon, ilagay sa aming puso tayo na ang kalagahan ng ginawa ng aming Panginoon Jesus. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na isang araw, Lord, mawalay po kami sa iyong pag-ibig. Huwag niyo pong hayaan na ipagpalit ka po namin sa anumang bagay na mga temporary lamang, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ilagay mo sa aming puso, Lord, na patuloy ka naming piliin sa bawat pagkakataon na para sa iyo. O Diyos, patuloy rin po kayong mangusap, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi seryoso sa pananampalataya, Panginoon. Patuloy kayong mangusap, Panginoon. Ganun din po sa lugar na ito, mga bahay dito nakapaligid. Kayo po ang umabot sa kanila. Kayo po mangusap sa kanila. Gumamit po rin po kayo ng mga mangharan upang sila man, Panginoon, ay maging totoo ang kanang pananampalataya sa tunay na Diyos. Tunay at buhay na Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa. At hindi sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay ng mga tao na naging sanhi ng sumpa mo, Panginoon. O Diyos, salamat kong marami, Panginoon, na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Mula pa sa buhay namin doon. Kayo'y nangangako na sasamahan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Jesus, at muli mong pagkabuhay. Ito po'y nagdulot sa amin na masaganang biyaya na kami nag-benepisyo nito, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, higit kaming mayaman sa sino mang mayaman sa lupang ito. Dahil kami mayroon pong inilaan ng higit na kayamanan, walang katapusan, walang pagkasira, pagkabulok. Diyan sa iyong kaharian. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen at amen. Palakpakan natin sa Lord. Has. Per Sunday pala ngayon, so meron tayong communion. Sabi ko sa kanina, sa next Sunday na lang sana, pero nag-prepare na. Salamat siya nag-prepare. Naman dahil per Sunday, lagi nating kinugunita ang communion. Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ligintong nilubog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, nang makapiling ka at maangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ligintong nilubog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo may nakagawa tayo ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Hingi na pumuna natin ng tawad. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo, dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus,
na nabayubay sa cross, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala din sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubog sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghuhugas ng sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ng aming mga pagsamba at pasasalamat bilang haing buhay para eskwalahati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinahayag ang iyong karian at ang iyong patuloy muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman, taas po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hiniwakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tanggapin po natin. Let us pray. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa muli naming pag-take ng komunyon na ito, Lord. Tunay, Panginoon, ito'y pag-alaala namin, Panginoon, sa iyo pong pagsakripiso sa amin. Pag-alaala po namin, Panginoon, na kami po ay inyo pong iniligtas. Salamat dakilang Diyos. Patuloy po pag-alapin ang aming pong pag-ibig sa inyo. Salamat pong marami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God, hallelujah. Dadako na naman tayo sa ating kaloob, sa ating mga offering. Bago tayo magbigay na ating kaloob, meron na akong magsasabi sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at na magtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Kaya, klaro naman na dapat kung tayo ay magbigay kusa o maluwag sa loob at hindi lamang napipilitan. Dahil ang ibig ng Diyos yung masayang nagbibigay. Amen. Lalo tayong pagpapalain ni Lord kapag tayo ay nagagalak lagi na tumulong sa kanyang gawain. Amen. Pagpalain ni Lord ang ating mga sisidlan, mga trabaho, mga business. Kaya lalo na ang kalakasan ng ating pangangatawan. Kaya tumayo tayo, hawakan natin ang ating mga kaloob at mag-pray tayo. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord, we glorify your name. Ama namin banal sa pangalan ng Panginoon Hesus, salamat po sa umagang ito, Lord, na patuloy ka namin pinupuli, patuloy ka namin pinasalamatan. Dakila ka sa buhay namin, Lord Jesus Christ.
Ama, nandito ang aming mga kaloob, ang aming mga offering, Lord. Ikaw nakakaalam, Lord, kung anong mga source of income namin, Lord Jesus Christ. Lalo na sa pag nagtatrabaho, Lord, i-bless mo po ang mga trabaho nila, Lord, upang sila, Lord, ay mataasan ng kanilang mga sahod, Lord Jesus Christ. At sa pagbi-business, Lord, i-bless mo po ang mga business ng iyong mga anak, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At ang naghahanap ng mga trabaho, Lord, pagpalain mo po sila na makahanap sila ng trabaho, Lord, na hindi hadlang ang araw ng panagbago, Lord Jesus Christ. Ama, kaloob na ito, Lord, dinadalangin ko na ito, Lord, ay mga gagamit, Lord Jesus Christ, sa tamang pagkagamitan, Lord Jesus Christ, at pagpalain ng mga kamay, Lord, na mapagbigay, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan sa salamat ay pinabalik ko sa tangi mong pangalan, makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Christ. Amen. Hallelujah. Bigay ng may dala para sa Panginoon. Mabigay ng may dala para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya ng may kagalakan. Hallelujah. Ng may kagalakan. Hallelujah. Muli tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po Panginoon at natagumpayan po namin matapos ang inyong gawain, O God. Meron po muli kami natutunan, Panginoon, ang inyong salita, O God. Ito po ay sa buhay namin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, at tunay po na napakabuti niyo po na sa bawat isa sa amin, O God. Kaya, Lord, hindi kami magsasawang magpupuri sa iyo, Panginoon. At ito ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ng anak. In Jesus' name we pray, Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. Itaas po natin ating mga kamay kay Lord. Father God in heaven, minsan pa, O Diyos, muli, wala kaming sawang humingi ng basbas sa inyo. Katulad ni Jacob, Lord, siya ay nakipagbuno sa iyong anghel upang basbasan, upang makamtan niya ang biyayang buhat sa iyo. Basbasan mo, dakilang Diyos, ang aming pong mga pisikal, Lord, palakasin mo ang aming mga pisikal, upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin, alisin mo anumang sakit at karamdaman sa aming pisikal, Lord.
upang magampanan po namin ang aming tungkulin. Father God, ganyan po, Diyos, naming spiritual higit sa lahat. Lord, inyong basbasan, iyong palabuin, iyong pagtibayin, upang sa ngayon maparangalan ka sa bawat ginagawa namin. Ganyan po, Diyos, ang mga material needs namin, Lord, sa aming mga business, ikaw po ang magpapalago, Panginoon. Sa aming mga buhay, Lord, ikaw magbigay ng ma-increase sa aming mga sahod. Ang walang trabaho, bigyan po ng magandang trabaho. Patuloy mong i-bless, basbasan ang lahat ng aspito ng aming buhay, ang buong naming pamilya, mga kapatid. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning, everyone. Happy Easter Sunday. Magkamayan po tayo.